Magandang araw sa inyong lahat. Ako ho si JDB, ang inyong lingkod. Pag-usapan natin ang mind conditioning na ito, Duterte 2028. Yan po yung, well, alam niyo naman na, this is the classic style ng mga Duterte. Di ba? Ah, Ito grabe oh. Dito tayo nabudol nun eh. Alam niyo, ako nung napanood ko ito yung meeting di avance. Kung di ako nagkakamali saan lugar ito? Hinalikan niya yung bandera ng Pilipinas. Si Bongo yan. Tapos nandito rin si Kitty. Batang-bata pa noon. No, si Kitty. Sabi ko, grabe ito. Tsaka yung professor na tumayuro na nagsabi na, kilala ko yun professor ng PUP, na nagsabi na kami ang nagtanim ng nagtanim ng, hindi sa PUP yun pero alam ko na-meet ko sa PUP yun, yung long hair. Kami ang nagtanim ng nasyonalismo sa puso ng batang Duterte. Putres, talagang sabi ko sa inyo, nabuhay yung init ng dibdib ko noon. Yung baba ko noon, yung braso ko na nag-aalab yung kalooban ko na sa wakas merong isang may nasyonalismong tao, sabi ko. Na at sabi pa nga ito raw tatay nito tauhan ni Makoy noon. Tapos maganda yung sinasabi niya kay Marcos. Nako, sabi ko, shit. Sana Filipinismong ideolohiya nito. Then nung tumayo yung professor na yon, sinabi niya na sila yung nagtanim ng nasyonalismo sa puso niya. Ay, sabi ko, shit, dito na ako, sabi ko. Okay ito. Ganon tayo mga loyalista eh. Maski naman kung buhay tatay ko, iboboto yan eh. 'Di ba? Hanap tayo ng kakampi natin, yung gusto natin na makakatulong sa pamilya Marcos, 'di ba? Dahil nga they've been oppressed for the long period of time. Ngayon, nung nakita ko 'to, halik-halik sa bandera, shit, sabi ko, talagang grabe. 'Di ba? So, ito talaga ang nagpabenta lalo na. Oh, ito naman, hindi naman niya hinalikan yung bandera. Nung namatay yung isang premier ng China recently, nagbigay siya ng pugay. Diyan. That's a VP Sara. Okay? Ngayon, bakit yan? Meron sinabi kasi si VP Sara, ang sabi niya, ito natandaan ko, hindi naman daw po sila nag-uusap ng kanyang pamilya. 'Di ba? And then, recently, kinumpirma naman niya na nag-uusap sila. Pero, they don't talk about politics. Alam niyo, isang malaking, hindi ako naniniwala doon, na hindi kayo nag-uusap about politics. Politiko kayo? Aba, sus Mariosep, dito nga lang sa bahay, ako, vlogger. Unang tanong agad nila sa akin ni Tinay, Papa, are you going to vlog? Oo, for your gatas. Nasabi ko sa kanya, okay, can I go down? Diba? Si Mrs. yun rin ang tanong. Kami ni Go Philippines, pagka nagbatean sa mga kasama namin, sila Alibugha, sila Takero, anong oras ang LS nyo? Ganunan ano kaya topic ngayon? No, sana walang masamang balita ngayon. Oh. Tapos sila, hindi nag-uusap about politics. Alam niyo, bumenta na to sa atin eh. Ang Davao City, bentang-benta yan sa Davao City. Yang ganyang estilo nila na denial muna, di ba? Para magulo yung isipan ng mga kalaban nila. Ganong taktika yan eh. Oh. Katulad rin yan itong 2020, bago mag 2022 national election, di ba? 2020 pa lang pinag-uusapan na. Lagi na silang, ang palatandaan po dito sa style nila na nakita ko, meron silang laging mga pa-survey na kung saan, palagi silang panalo. Di ba? Kagaya no, nakaraan, laging talo sa mga surveys si PBBM. Sa mga corporate surveys ha. Pero, nung pumutok na etong na lalapit na ang 2022, nako, magde-Desyembre, talagang sunod-sunod, nilalampaso ni Sara si BBM sa survey. Pero ang nangyayari doon, ang napansin ko, because I focus on one company, sabi ko, nako, nag-aabot na sila, di ba? I was in Batangas at the time na na bumababa si Sara, si BBM umaangat. That was right after na magsabi si PBBM na ayoko, kalas na ako dito sa Nationalista Party. Naghihintay na lang ako sa desisyon ng mga Duterte. Ang hinihintay pala niya is kung ang mga Duterte po, sino sa kanila ang tatakbo bilang Vice President niya. O paano ko nasabi yun?
Sinabi niya rin, na ako talaga desidido na ako. 2016 pa, handa na ako. So, no backing out, ika nga. So, hinihintay na lang niya for the Duterte. Tama lang din naman, 'di ba? Tinulungan na sila, tapos pinabayaan pa nga siya, 'di ba? Tapos nung magdeklara na siya magkakandidato, hindi pa niya sinasabi na magpipresidente siya until uh, couple of weeks yata yun pagkatapos niyang humiwalay na sa Nationalista Party at kung saan hinihintay niya na lamang ang desisyon ng mga Duterte. And again, in my simple analysis sa maliit kong kokote, ito nga kung sino sa kanila ang magba-vice president. Kasi ang gulo ng pamilya, VP Sara magpresidente, yun ang pinakakalat ng mga kampo nila. Pero ako nga sinasabi ko sa inyo, tagal na alam ko na magba-vice president eh. Oo. Kaya lang siyempre magulo. At maski naman ngayon naguguluhan din si PBBM. Paiba-iba ang paninindigan ni dating Pangulong Duterte, 'di ba? Paninindigan sa kanya. Batik, walang matino, mabait, biglang magiging adik, magiging bangag, mabait na naman, there's nothing wrong. Yan naman ho hindi na po yan tawag dito, bago sa mga Pilipino. Pero dapat po, nagigising na tayo doon. Kapag ang isang tao, ang isang leader, ay wala hong isang salita, walang paninindigan, it is okay to change position. But, kailangan na panindigan mo muna at nakita mo na this one did not work well. So, you have to change your style. Then, it's okay. Pero yung makita mo na iba bukas, iba ngayon, iba na naman bukas, wala hong paninindigan ng ganyan. Yan yung mga palatandaan po na madali tayong ipagkakanulo sa mga kaaway. 'Di ba? Kasi depende sila sa kung sino kaharap eh. Oh. So ngayon, ito po yung kasalukuyan na sinasabi ni VP Sara na hindi sila nag-uusap about politics. But prior to that, sabi niya malayo pa naman ang 2028. 'Di ba yung ala style Lenny Robredo? Naalala niyo yon na sinabi niya, that was last year, na alam niyo ang pagkapangulo, ito ay parang tadhana. 'Di ba? Tadhana. Oh, 'yun ang sinasabi niya noon. Pero ngayon, ang pinakamatindi, sinadya itong paputokin itong issue na ito ng Duterte noong March 12 nung evil rally nila, na kung saan nga isasama pala sila sa nagpaplano na paglusob sa Malacanang kung nakahatak sila ng mga tao. Ang problema, yung 1,500 na fake news nila noong March 4 ng SMNI at ng KOJC nila ka Eric, sa SMNI News, may kita niyo yan sa Twitter, 50,000 ang dumalo, 50K ang nakalagay roon ang dumalo. Pero ang totoo, ni 5,000 hindi kakasya roon sa lugar na yon. Doon sa ginuhita nila ng pa-rectangular, doon sa tiles na bahagi. Kasi may mga puno-puno, hindi kasali yung lugar na yun eh. So doon lang ang Freedom Park. Hanggang sa may likod ng fountain, harapan ng kalsada ng tapat ng post office. 'Di ba? Tapos nung dumating sila, dumaan sila dito sa may pa Jones Bridge sa may side na yan ng post office sa dumaan. Hindi po sinabi mismo ng mga tao ron, yung mga homeless, hindi sila dumami nung time na yan nung 12. Tapos yun na nga, planong lumusob, hindi sila makalusob kasi hindi nila nagawa, hindi nila natapatan yung nagawa namin noong panahon ng EDSA Tres nung tangka naming pabagsakin si Gloria Arroyo at nilusob namin ang Malacanang. Kaya lang, na-sniper yung ibang mga kasama ko. At katabi ng kapatid ko mismo yung tinamaan sa ulo, yung isa naman tinamaan sa binti yung binata na naglalakad at bumili lamang ng tinapay sa tindahan. Tinamaan ng bala sa binti kaya biglang natumba. Doon, tapos yung mga sundalo na unti-unti nag-disperse sa amin, pati yung mga pulis. So, ganun pa man, tagumpay kami na makarating ng pintuan ng Malacanang. Pero sila, hindi po. So, ngayon, yun ang kanilang pinapalutang naman ngayon. Tabunan na yung kahihiyan because matinding kahihiyan yun eh. Yung nangyari na yun sa kanila. Yung failed attempt nila. Tapos, ito naman ngayon ay pinalulutang ng Duterte 2028. Isa pang kapansin-pansin dito, eto hong kapatid ni VP Sara, si Baste, na nagpaparesign kay PBBM. Diba? Na nagsabi na kung ikaw ay walang pagmamahal sa iyong bayan, if you don't have compassion to your country, resign. Abay nagdeklara kahapon o isang araw ng war on drugs. Bakit ngayon lang
At pareho ng style ng tatay niya. Ah, lumayas na kayo dito o tumigil na kayo sa inyong negosyo. Aba, pero alam niyo kung ikaw ay tunay na hindi ko eto lilinawin ko lang ha. I have nothing against the war on drugs. Basta't gawin ito ng tama. Anumang programa laban sa droga, I am okay with that because we don't have option but to fight against the drug proliferation in the country. 'Di ba? Pero ang tanong, kung ikaw ay tunay na leader at may pagmamahal sa iyong bayan, bakit pinabayaan nyo na lumaganap ang illegal drugs sa inyong lugar? Kung kailan malapit na ang halalan o ang kampanyahan pala. Alam niyo naman, pagka isang taon bago yung kampanyahan, because October is filing of COC, di ba? May bali-balita na ah, si Baste ang papatakbuhin daw po na magsenador. Nax. Hindi ba't isa sa mind conditioning na nabanggit na rin ito ni VP nung nabanggit niya na siya ay kakandidato sa etong darating na halalan which is etong ang 2025 yun. Walang magi-interpret na ito po ay sa 2028. Kasi kapag ka 2028 sa isa pang halalan, 'di ba? Dapat at hindi naman po siya tanga sa Tagalog. Marunong mag-English, marunong ding mag-Tagalog. Parang bata nga lamang po na maliit kapag nagsalita. Ngayon, now, what will happen to Pulong? Pulong definitely will stay in the House of Representatives. So mainam na meron po silang Presidente Sara Duterte in 2028. Tapos sa ngayon, meron silang senador, 'di ba? Sa dagdag kailangan ng China ng backup sa Senado. Okay? Yan yung maliwanag diyan. Kasi nga hindi po pwede na magtagumpay si PBBM sa mga hinihingi nitong batas na dinadaan sa LEDAC. So kailangan nila ng kampo ng harang. So they only have 3 more years, 'di ba? Pagka naghalala na. Yan ang kailangan ng China. So China will definitely do anything and everything para ma-fill in niya yung senatorial slate na 12 ay puro mga alaga nila. Kaya nga swerte ng mga kakandidato. Bakit? Wala ho silang halos gagastusin. 'Di ba? Kasi may gagastos para sa kanila. Pero ngayon pa lamang malalaman niyo na ang isinusulong po ng mga kandidato na 'yan sa 2025, mga re-electionista at ng mga bagong susulpot, o yung mga laging talunan pero takbo ng takbo pa rin, alam niyo na. Kapag ang kanilang paninindigan pabor sa China, yung hindi nila kayang batikusin ng China sa ginagawa, tapos kaya nilang sabihin na ako ay para sa Pilipino, atin ang West Philippine Sea, tarantado yung mga inchik na yan. Pagka ganyan po yung sinasabi, peki po yan. Kailangan nilang kontrahin ang polisiya ng China and make us and convince us na tama ang kanilang sinasabi. Hindi peke. Pagkakaya nilang gawin yon, well, alam na, 'di ba? Kung para saan ang taong 'yan. Pero kung hindi po, no comment, patay tayo diyan. Mga ano 'yan, mga minions ng China 'yan. Now, tignan niyo mangyari if Baste will run for the Senate, so may possibility manalo 'yan. Bakit? Siyempre, sa dami ba naman nila, 'di ba? Sabihin na natin nanalo. Okay? Tapos sa 2028, 'di ba? Si Pulong naman ang magsesenador. Di ba? Pagkatapos ng 'yon, magiging midterm election naman ang 2028 for Baste. So may senador. So the remaining 3 years po, 2028, may 3 years pa si Baste noon, tapos papasok ngayon etong si Pulong. 'Di ba? So pamilya Duterte sa Senado. Tapos ang presidente VP Sara at ang vice presidente si Digong. Nako, sino mayor? Sino mayor sa tingin nyo? Palagay ko magme-mayor nito si Kitty. 'Di ba? Kasi tama-tama, graduate na ng college 'yun. Ayos ang buto-buto ng Pilipinas. 'Di ba? Mabuti sana kung kung talagang mga mapagmahal sa bansang Pilipinas kaso proven na
'Di ba? Akala natin si VP Sara magiging kaiba sa kanyang tatay sa paninindigan nito pagdating po sa pagmamahal at pagtataguyod sa interes ng ating bayan. Walang hiya. Hindi ka nga nagsasalita, 'di ba? Hindi mo nga kinukundina ang ginagawa ng mga inchik sa West Philippine Sea. Kasi naman pala ang eto may isang DBS po ang nag-comment. Alam niyo ho ba kung ano yung sinasabi nung isa sa kanila ha? Ito, sandali. Hold on one sec. Ito. Sorry, hindi yan. Ayun, eto ho. Ang sinasabi nila, ayon rito kay 1 Million Boy a month, kay Jason sa walang West Philippine Sea. Kaya walang mga agaw nito. Ang pinag-aagawan ay ang South China Sea. Bobo na lang talaga po ang Pilipino na maniniwala dito. I remember when I was supporting the Duterte administration, sinasabi rin yan na nakikita ko yan sa sinasabi nila, walang West Philippine Sea. At merong mga nagko-comments noon na walang West Philippine Sea. Ako alam ko, kailan nagsimula ang West Philippine Sea terminology. Pero yan po yung 200 nautical miles. But during the Pinoy administration, way back 2012, yan ay they coined the term to tawag dito to register their opposition to China's 9-dash line. So sa atin, in-insist natin yang 200 nautical miles natin. Pero ang hirap sabihin kasi na 200 nautical miles, exclusive economic zone. 'Di ba? Ang hirap tandaan sa mga Pilipino 'yan. Pero kung sabihin natin, ito po ay West Philippine Sea. Oh, 'di ba? Kanluraning karagatan ng Pilipinas. Ay alam na natin 'yan. Yang bahagi ng South China Sea. Saka na pag-iisipan, yung exclusive economic zone. Ito pala yung 200 nautical miles. 'Di ba? Much better na meron pong ganyan. So ano problema nila diyan? Because wala sa mga lumang mapa. And again, that was 2012 when it was coined, that term. Katulad ng UNCLOS. Pinanganak si Jason sa walang UNCLOS. Pero meron ng international law. 'Di ba? So ito po yung mga ganitong klase ng misleading nila. 'Di ba? At pinag-aagawan ng South China Sea. Mali pa rin ito kasi nungalingan pa rin yan. Hindi po pinag-aagawan ang South China Sea. Ang pinag-aagawan po dyan ay portion ng South China Sea na kung saan ay tinataguyod ng UNCLOS ang 200 nautical miles exclusive economic zone. Plus, doon sa mga bato, yung mga rock formation dyan sa dagat, ay meron itong 12 nautical miles territorial water. Yung paikot niya. Ganon. Alright, so kaya po, mga kababayan, kung ayaw ho ninyong maging tanga na, kung ayaw natin maging tanga na naman, ito hong kanilang sinasabi na ganyan na hindi nag-uusap tungkol sa politika, nako po, as I always say, pagka ganyan ho sinabi ng mga politiko, simple lang po yan. Yung hindi nila, gawin mong yes, nag-uusap po kami tungkol sa politika. And again, ang naging mabenta sa kanila, since sa Davao time pa ng tatay niya, ay denial. 'Di ba? Denial king. Now, ang tanong, bakit sinasabi nila ngayon na hindi pa nila ito pinag-uusapan ang politika? Simple lang po yan. Sapagkat alam nila na ang tandem na Duterte 2028, ito po sa ngayon ay aani pa ho ito ng maraming puna at maraming pagbatikos. Dahil sa kanilang paninindigan mag-ama sa West Philippine Sea. Napabor si Tatay Digong sa mga inchik. At sinasabi na nga niyang ipamigay na yung karagatan na yan sa mga Chino, mangisda na lang tayo. Diba? Makikiusap na lang tayong payagang mangisda. Tapos, si VP Sara naman, no comment. Pero sa ibang mga issues, sinausawan niya ng lahat-lahat. Pero pagdating doon sa isa sa pinakamahalagang usapin ng ating bayan, ang West Philippine Sea, yung mga ginagawa ng mga incheck, ay sa mga mangingisda natin, sa Coast Guard natin, sa Navy natin, wala, tahimik. Di ba? Silent night. Sapagkat po,
para maiwasan na ito ho ay patuloy na mapag-usapan na binabatikos ang tandem na yan. So kumbaga, tanim na lang muna natin sa isip ng mga Pilipino ang Duterte-Duterte tandem. And then, para fresh ulit ito, pagdating na ng malapit na ang halalan, yung filing na ng COC, yung final na, 'di ba? Yung final na, total nakatanim na 'yan kumbaga eh. Ha? Tinakpan lang nila. Sa kanila tatanggalin ngayon yung takip, then makikita ng mga Pilipino, it's a brand new 3, yumabong. So paano nila payayabungin yan? Habang tinatanggi nila yan, pababanguhin po nila ang tambalang Duterte-Duterte. Hindi po natin ito masisiguro if it's going to be Digong or Sara or Digong. It could be Sara and one of his brothers. Or it could be Pulong and Baste. Alin po sa mga yan. And then si Sara, pwede pang vice president hanggang hanggang 2028 until 2034. O pwedeng si Sara sa 2028 mag-senado. No, di ba? No. Marami pang options sila. Pero ang mga Filipino, wala na po tayong option. Di ba? Hindi po option na mamili tayo ng different tandem from this family sapagkat pare-pareho ang kanilang stand. They serve against the interest of the Filipino people. Diba? At kung paano na lamang nilang bastusin ang ating presidente. Yung 51 billion, imbis na ipaliwanag ng maayos, pinipiloso po. Walang nag-iimbestiga dahil takot ang mga politiko, takot ang Kongreso, takot ang nasa Senado. Hindi nila iniimbestigahan ito. Sapat na sa kanila na nai-reveal yan at nalaman ng mga Pilipino, pero ang taong bayan nasa atin po ang huling baraha. So dapat po tayo ay hindi matakot sa araw ng halalan na isaalang-alang natin ang ating kapakanan. Putragis, yan lang po ang tanging araw na ibinibigay ng Diyos sa atin ang kalayaan na mamili ng taong iboboto natin para maging lingkod bayan natin. At pagkatapos nito, itatali na po tayo ng Panginoong Diyos sa taong yan. Dahil ang nakasulat po sa Biblia, igalang at bahagi po ng galang ay ang pagtalima. So titiisin natin ang kanilang mga desisyon na kontra sa ating interes, sa interes ng ating bayan. 'Di ba? Para ho hindi tayo mag-suffer because we will definitely 'di ba, in every action there's a consequences eh. Bawat gawin natin may kapalit 'yan. Para hindi po tayo mag-suffer at hindi tayo mukhang tangang nagtatanong, "Oh Lord, Diyos ko, bakit tayo nagkaroon na naman ng ganitong presidente? Bakit halos ipamigay na naman kami? Bakit pinababayaan na naman ng DA? Bakit importation na naman tayo?" 'Di ba? Bago tayo magtanong ng ganon, isipin ninyo, anong magandang paraan para hindi tayo magtatanong uli sa Diyos? Tapos hindi naman po tayo sasagutin. Bakit? Ang sagot ay nauna na araw ng halalan, bago maghalalan, pero anong pinili mo? Popular. Di ba? Almost perfect. Tapos pinipikit mo yung mata mo na, hindi talaga, perfect talaga, the best talaga siya. Maganda naman yung may war on drugs. Tapos isipin mo, ang mahal ng bilihin. Pero, may war on drugs eh. Nabawasan yung addict. Alam niyo, lahat ng mga mabubuting ginawa nung administrasyon ni dating Pangulong Duterte, I really appreciate and I think na ginawa nila yon. Pero hindi ho ito sapat na maging basihan o lisensya para talikuran nila ang interes ng bayan natin. So kung nagawa nila yan sa West Philippine Sea na magpabaya, saan pa tayo? 'Di ba? Hindi nila kayang ipagkanulo. So yun na lang pong isipin natin. 'Di ba? Kaya kailangan mamili po tayo, hindi lang po ang piliin po natin ay yung mga hindi talaga kaalyado nito. Yung mga alam niyo ng maka-China, 'wag na ho nating iboto. Ilaglag na po natin. Alright? And again, ito po, isa mind conditioning yung Duterte 2028 na yan. Wala kang maaasahan diyan na kumpirmasyon na gagawin nila talaga yung tandem nila. Pero dahil po yan ay pinayagan at pinalutang, alam niyo na yan. 'Di ba? Sanay na tayo diyan at dapat po buuan loob natin
No more Duterte, Duterte, or Duterte pa man at mga minions nila sa Senado. At maging sa Kongreso, huwag nyo nang iboboto yung mga kaalyado nila. Dahil ang kung mahal, ito lang yan eh, kung mahal nyo sarili nyo, at kung mahal nyo presidente ng Pilipinas, kung kayo na-appreciate ninyo ang mga ginagawa ni PBBM, huwag nyo pong lalagyan siya ng mga senador at kongresistang mga kupal ng mga basura. Huwag nyo siyang lalagyan ng ganun. Eh, ang kapangyarihan ng presidente bilang tagapunong tagapagpaganap, eh magiging epektibo lamang kung may mga batas na iiral para ito ay maisagawa niya, maisakatuparan. Without such laws, wala po. Hindi niya magagawa yun. Katulad na lang ng freedom on yung FOI bill, Freedom of Information. 'Di ba? O anong petsa na? 2010 pa. Muntik nang maging batas. Pero sino bang speaker doon? Ay, speaker walang problema ron eh. Yung Senate President na naman at the time. Hinarang niya na hindi niya pinayagan na ito'y dumaan sa BICAM. Eh magkaibang version ng Senate at ng House. Naubusan ng panahon sa pagtenga niya. Hindi na naging batas. Dumaan yung panahon ni Pinoy, walang nangyari. Pagdating nito sa panahon ni dating Pangulong Duterte, walang nangyari. Hinarang pa. Gumawa pa kasi tatamaan yung mga salin nila eh. O, gumawa pa siya ng executive order number 2 na kung saan inaatasan ang ombudsman na huwag i-public ang salin. Yun. Ako nagulat ako noon eh, ha? Pero ang depensa namin noon, kasi tanga ako noon eh. Ang depensa namin noon, bakit? Kasi gagamitin lang naman ng mga kalaban ni dating Pangulong Duterte yan, ni Tatay Digong, sa paninira sa kanya. Kasi nangyari na yan dito kay dating Chief Justice. Diyan siya nasira. Pero alam niyo ho, ah, naiisip ko rin noon eh, kung wala namang mali, 'di ba? Kung wala namang tinatago, eh ano kung makita ng taong bayan ang salin? 'Di ba? Eh ano kung hanapan ng butas? Ganoon naman talaga if you're working in public, 'di ba? Eh definitely, pag sikat ka, sabi nga, you're a rockstar, may babatot babato sa iyo, hahanap ng butas. Eh kung wala kang tinatago, 'di ba? Pag-usapan natin 'yan tungkol sa salin nila sa ibang pagkakataon. Alright? So iwan muna natin itong part na ito ng kanilang mind conditioning. Okay, so tandaan nyo lamang po, huwag magpapabudol. Laging tatandaan tuwing pipili ng leader, kapakanan ng bayan, at para hindi na po tayo mang-abala sa ating Panginoong Diyos na nagtatanong, bakit tayo binigyan ng ganitong leader? Dahil hindi ka po niya sasagutin sapagkat sumagot na ang Diyos. Binigyan ka ng kalayaang pumili ng matinong iboboto at kailangan mo itong igalang kapag nanalo na sa araw ng halalan. At bago dumating ang halalan, ang araw na yon, eh mahaba po ang panahon, ilang buwan, 'di ba? Mula ngayon hanggang sa araw na yon, ang panahon para po tayo magmuni-muni at bumuo ng tamang desisyon. Alright? Okay, so